Mayang gabi sa tanan. Kaway-kaway gamay. Sa likod ko may ara kita nga repeat performance sa aton nga Hope Church. Kay excellent din sila kayo palakpak. Gahatag sila kalipay sa aton gani tonight. Patagan ta kalipay ang aton Ginoo kag ang bilog nga kalibutan nga nagatanaw sa Ilonggo. Salamat man sa aton nga courageous 2 years. Happy anniversary Pastora Jesto Edna. Also ini sila gadikit gid no si Sister Ging Escobidal. Amo ni sila ang mga nagpakita sang ilang pagtuo paagi sa ilang mga home churches gin-express nila ang ilang pagigugma sa Diyos. Tonight, as a main church, express naton ang corporate nga pagigugma naton sa Ginoo. All the more, we'd like to welcome everyone. This is VCF Coronadal. All right. All right. Everybody join us. Sige. Palakpak. Join us. Join us. VCF
lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Amen, amen! Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ang buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Amen! Hindi ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso ko nito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso ko nito. Kaya saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Alright! Magandang gabi. Mayong gabi sa tanan. Apungko na kita tanan. Nalipay bala ka mo. Alright, subong diretso na kita sa aton nga pulong ay pag-deliver ni Pastor Alfredo sa Ilonggo. Nagkapasalamat kita through the years, 25 long years. Yara lang gyapon ka mo. Dira sa live stream, ang iban nga wala diri. Nagkapasalamat gid ako forever sa Ginoo nga gitagaan niya ko vision. Pananaw nga mag-amok kita sini. 8 ka home churches simultaneous before the end of the year, before the end sang December,
I'm targeting for 3,000 people diri sa BCF at large. Palakpakan nato ng Lord. Buligin niyo ako kapangamuyo. Madamo pa sang tao nga labuton naton, 3,000 diri lang na. Outside the countries, damo pa, through live stream, malabot tagid. Kaya ang pulong nga mabatian nyo diri, daw tubig nga nagaagay. Pag mabasa ka gani, sigurado, mangbasa ka man sa iban. Alright, so, kapoy-kapoy gid. It's a very tiring day. Dito kami sa Santo Niño. Nalipay man kami, lain-lain, ang mga designs sa church, testimony, mahubog kagid, sang kanami sang Diyos. Amo ni ang gusto sang Diyos sa ato, nang bala sa imutupag. Adlaw-adlaw ta magsinadya. Kaya sa langit, wala kasubo. Amen? Hindi kinanlan damo kwarta para magsadya. Imuon ta lang. Gusto ko magsadya subong, everyday pwede. Abi, palakpakin niyo ang Ginoo. Welcome naton si Pastor Alfredo. Kag salamat sa iyang mga bubuyog. Palakpak! Diri lang na sa BCF, Coronadal. Yeah! Salamat gid sa akon mga nag-responding nga mga Jollibee. So, thank you sa inyo tanan, kagagabay pa nga ini nga gabi matagaan kini gayon nga ma-encourage ka mo sa pulong akon i-share subong sa inyo. Nakita ko ang kalipay sang tanan. Siyempre nabaguhan sila, subong pa lang sila nakakita sang dancing bubuyog. Subong pa lang. So, may naong ganay, kaya ginapoy ako. Karon nga gabi, balan ko isa ini ka mensahe nga makapauli kita, nga may aragid kita sing makuha nga leksyon. Leksyon bala nga dapat gid nga magtubo sa aton kasing-kasing. Look unto Jesus. So ang title ta, mahibalaan naton nga ini nakapokus kay Jesus. It's all about Jesus. Look unto Jesus. Imitate Him. Sundon ta siya, ilogon ta siya. Kagaron nga gabi, sa akon, sa inyo nga pagsunod-sunod o pag-ilog-ilog sa tao nga nakahatag bala ini sang kaayuhan sa imo kabuhi. Sa akon pag-ilog-ilog, sang akon kabuhi, sang una, wala gid sing may nahatag nga maayo. Number 1, si unang favorite ko gid nga aktor, amo si Bruce Lee. Kung ano ang sumbag ni Bruce Lee, amo man ang sumbag ko. Kung ano ang flying kick ni Bruce Lee, akong gid ginailog. Kay gusto ko gid siya ilogon. Kay gusto ko gid nga mangin Bruce Lee man ako sa ulihi. Ginailog ko ang tanan nga sumbag. Hasta sing ulihi. Balan nyo sa karate sa una, permi kagid may ara sparring. So sa sparring, nabalda ng akon lawas. Kag wala sing may nahatag nga kayuhan sa akon kaugalingon ang pagsunod-sunod ko kay Bruce Lee. Kamu man siguro may ara man gusto nga ilugon. Siguro subong ang idol si Coco Martin, si Tanggol. Ang ginatawag dira sa Batang Quiapo. Ginailog-ilog sa mga kabataan kung paano magswitik, magkawat, magpatay sang tao. Kaya gusto gid nila mailog ang isa nila ka-idol. Karon, paano naton masiguro nga kung aton nga tao ginailog, maayo bala ni siya nga tao? Karon, sang tuig 70, 1970s, sino ang nabata ni 1970s? Okay daw, halos tanan.
May ara siyo nagagailog-ilog sila kay Vilma Santos kag kay Nora Honor. Ang Vilmanians lain sa Noranians. Ang kadamuan ila inigin sunod-sunod. Ang Vilma Santos kag Nora Honor madamo ang nag-ilog-ilog apang wala man ini may nahatag nga kayuhan sa ila. Si Vilma, hindi man maayo ang iya himplo, nangasawa sing madamo, kaga dugay-dugay kambyo sang bana. Amo man ang kay Nora. Si Nora Honor, nangin adik, naging sugarol, kagang tanan nga kinitaan niya, nagkanto lang sa wala. Nahibaloan nyo bala, ang tanan nga imitasyon, hindi maayo. Di ba kung imitasyon lang, wala bili, kundi nubo ang iya bili, sini. Kag, ang tanan nga imitasyon, may minus nga bili. Kag ang tanan nga imitasyon, hindi original, wala nagadugay kag dali lang ini maguba. Karon nga gabi, kinahanglan naton imitation, imitate, ibig sabihin ilugon, sundon. Kagaron ang akon sa pagtuon diri sa Bible, isa lamang ang dapat naton sundon. Isa siya ka 100% nga tawo kag 100% man nga Dios. Siya wala iban kundi si Jesucristo. Nga siya lamang ang dapat ilugon kay ara ang tanan nga kaayuhan sa iya. Kay Jesus ang tanan kumplito. Wala ka na sing pangitaon pa. Sige ko sunod-sunod sa una. Kadto ako sa bulangan, ginasunod ko inang makusog magpusta. Kaya biko kung makusog ka magpusta, dali ka magbanggaranon. Dali ka gali mag-imol. Ginasunod ko ang mga buhat na nakita ko diri sa kalibutan. Nga amo ini ang nagpasikat sa ila. Amo ini ang nagpabantog sa ilang. Apang, nakadto lang ko sa frustration. Nakadto ako sa wala. Gani karon kagabi, aton tunan kung sino gid bala ang dapat naton ilugon. Kag dapat naton sundon. Sa aton pagwa karon diri nga gabi, kung ang pamatasan nyo hindi makadiyos, sigurado gid ako nga sa pagwa nyo ilog nyo gid ang husto nga pamaagi, ang husto nga dapat sundon, sino dapat ilugon. Gani siling niya sa Ephesians 5 verse 1, primero nga verse. Tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Dios, sunda ninyo siya. Bilang ara kita sa Diyos nun nga pagabuhi, wala kita sang dapat i-imitate, kundi si Jesus, anak sang Diyos, kag ini siya makapaayo gid sa aton. Karon nga gabi, ano gid bala ang dapat naton sundon kay Jesus? Aton ini siya mahibaluan karon. Aton ini siya mat-estudyuhan kung nga agid bala ara sa iya ang tama kag eksakto nga sulundan. Para sa maayo o kon para sa malain nga kalabanan nga mga tao nagailog sa iban. Ang sige ilog kung hindi ini makapaayo sa aton o si saon ta
kung sino ang aton ginailog. Bago kita mag-ilog sang isa ka tawo, kilalaho naton siya. O si saon ta siya. Kung ano bala ang iya ginahimo, o ano bala ang iya mahatag nga kayuhan sa imo. Ako man sa una, sige ko ilog-ilog kay pastora. Before ako pastor, gusto ni pastora nga magbago gid ako. Primero ko tuon sa prayer, amo ini nga akon ginilog-ilog sa iya. Si pastora ka mag-pray, nagatpiyong. Nagapiyong-piyong ginasa kag magkutib-kutib ang iyang mga baba. Hinali na siya magsulod sa kwarto ko, dayon ko man inapiyong kag magkutib-kutib nga wala man ako sing ginahambal. Because gusto ko lang ilogon para hindi siya maglain sa akon. Sunod nga wala sa kabubuton. Sunod nga pakita-kita. Wala sing may matabo nga kayuhan sa imo. Silinggani ni Solomon, nagpaandam siya sa Proverbs 13 verse 20. Proverbs 13 verse 20. Basahon ko. Magupod ka sa maalam nga mga tao, kag mag-aalam ka. Magpakig-abyan ka sa buang-buang nga mga tao, kag malaglag ka. Kung sino ang imo ginasundan, mangin amo kaman sina. Do you believe that? Kung diin ang imo ginasundan, ang imo pamatasan sa ulihi, mangin parehas man sa iya. Para sining mga buyog ko. Kay nakita nila si Gingging, maayo ang pamaagi ni Gingging. Kag si Gingging, ginsabat ang iya mga pangamuyo kay Lord. Kag dito ang mga buyog sa Hope Church, nag-ilogid sang tama. Isa ka pag-ilog, nga kung hindi mo man sila, tagaan sing kaalam. Gani kinahanglan namon, subong na mag-umpisa kami sang discipleship. We need leaders nga makwa namon, matunan namon. Siguro hindi na pwede si nanay kay 77 na. Atong mga bata-bata nga the disciple, pero si nanay pwede man magamit na mamati. Kaya siyempre si nanay may edad na, kakinanglan ni nanay mamati na hindi na siya kalakat maayo. But still, kung kita mag-ugyon, amo ning ginahambal ni pastora, we will be the excellent house, home church, diri sa BCF Coronadal. Kaya ang ginilog ta, ang tama nga pamaagi. Kung sino ang ginailog mo, mangin amo ka man sina. Kung sige ka pakig-upod sa malaot nga mga tao, hindi mo madiparahan ikaw maging malaot naman. Samtang kaina sa anniversary, nabatsyagan gid namon kay nauna kami nagabot. Nabatsyagan namon ni pastora. Pagabot namon wala pa ang mga tao. But when pastora start praying, ang tao nag-amat-amat. Kag damo ang nag-apas nga BCF Coronadal. Salamat sa inyo suporta. Gani bangod sang maayong rason nga ang pulong sang Dios nagasiling sa 3 John 11. Hinigugma ko nga gayos, hindi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sinang nga mga tawo, sunda ang maayo. Ang nagahimo sing maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala siya makakilala sa Diyos. Once nga nakasunod ka sa tama nga dalan, tama man ang imo maabdan.
bisan sa pagpamatunis. Kung mali ang imo ginumpisa nga pamatunis, pag-abot sa ibabaw, mali man na siya gihapon. May ayara kita maayo nga halimbawa sa Biblia. Ining mga sa mga lalaki, may mga maayo, sa mga babae, nga may maayo, pero siling sang Bible. Si Jesus ang dapat naton ilugon. Si Jesus ang dapat naton sundon. Kay wala sing makalabaw sa iya. No one can compare. Wala sing makaparehas kay Jesucristo nga aton Dios. Ephesians 4:31 to 32. Sikwayan ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot. Pagka maininiton sang ulo, kag kaakig, hindi na kamo magpamuyayaw. Kung sino pa diyang nagapamuyayaw, nagapaandam ang Diyos. O kon maghambal sang malain, kontra sa isa kag isa, o kon magdinom tanay, sa baylo, magmaayo kag malulo kamo sa isa kag isa, kag mapinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Diyos sa inyo paagi kay Kristo. Kay kun hindi kamo magpatawad, hindi man kamo papatawaron sang Diyos, sang inyo mga hinimuan. Sang una nagasiling gid ako, nga apatawaron ko na siya kay sobra ang hinimo niya sa akon. Sobra nga lait ang hinimo niya sa akon. Sobra kasakit ang hinimo niya sa akon. But, siling ni Jesus, patawara siya. Kung nagasunod ka kay Lord, Jesus, mahimo mo ina tanan. Kabudlay magpatawad sang imo nga kontra. Budlay magpatawad sang tawo. Sa una gani mayara isa ka tawo. Pinatay ang iyabana. Isa daton ka membro. Pinatay ang iyabana. Pagpatay, napatay ng bana niya. During that time, dayon-dayon nagsiling siya. Ang tao nga ina. Kung sino man ang nagpatay sa bana ko, ginapatawad ko. Tungod way sa nagatanaw nga may mahimo nga siya nga makalabaw gid nga mag-abanse gid ang iyas mahimo sang nagpatay, kundi nakita niya ang kaayo ni Lord sa patawo nga ina. Damo nga tawo naghihimo sa aton sang pamintaha. Si Pastora damo man ang agyan niya sina. Pero hambal ni Pastora, bay lang na siya, hindi na siya makapaguba sa akon. Kwarta lang na. Makita ko pa na. Ganyan si Jesus. Nga akinahanglan naton ilugon si Jesus. Si Jesucristo. Ano ang ara kay Jesucristo? Una, nga ara kay Jesucristo. Nga kinahanglan naton ilugon si Jesus. Si Jesus maluluyon. Gani isa ni ka pamatasan nga budlay man himuon. Bilang isa ka 100% katawo si Jesus, wala siya ka-eksperyensya sang kabudlay nga natabo sa kabuhi sang tawo, apang nabatyagan niya ang ginabatyag sa tao. Ang ginabatyag niya sa aton, nabalaan niya. Kung anong kasakit ka isip mo, anong kabulay ang naagyan mo, nabatyagan na ni Jesus. Bala niya ang pamaagi kung paano ka maumpawan. Paano ang paumpaw ni Lord? Si Jesus maluluyon, kag ikaw tudluan niya
sing maayo nga paagi kung ikaw nabudlayan. Matthew 11:28 to 30 ang siling niya. Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan. Way sa pagin-pili. Tanan. Ibig sabihin, bisan malain ka nga tawo, maayo ka klase nga tawo, kaya ang hinambal niya tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Isa ka malulu nga pamatasan. Maluluyon. Magsunod kamo kag magpatudlo sa akon, kay mabuhot ako kag mapainubuson, makapahuway kamo. Kaya ang akon mga sugo mahapus nga tumanon, kag mabadkan lang ang akon ginapahimo. Sample lang, sa kaina nakita namon, nagilibigid ako about kay Sherwin, kagay Ma'am Noni. Sila nga duha, nabudlayan na sa ila love life. Ang babae si Ma'am, bigo man sa pag-ibig. Ang love life hindi maayo, nabudlayan. Amo man si Sherwin. Damo naging pakilala, apang wala na dayon. Nasakitan langit siya, kag nabudlayan na, kag hindi yan kaya dalon ang kabugaton nga to. Dahil nagambal ang Diyos sa iya, palapit kamo diri nga duha. Kaya nga akon pamaagi, mahapos. Wala palang ka-propose, may mga sing-sing na nga nag-donate sa ilan. Tawhay kaayo kung ihatag mo sa nakahibalo. Kaya na, samtang ang ila second year anniversary, natapos na ang service, dito nakita na may mga karatula, will you marry me? Kataway. Ang Holy Spirit ang naghulag sining duwa nga ini. Pulo sila may mga nobyo, may nobya ang isa, hindi madayon-dayon. Pulo sila mga bigo. But God has a better plan for them. Ang Diyos na maluluyon. Naluoy na siya sa kakapoy nila nga duwa. So gintagaan niya sang kapahuwayan. Gagkaroon ang kalipay, kay nakapahuway sila, malapit na ang kasal. Kung ang balaan ng Espiritu ang maghulag, madali lang. Kay tumanon gid sang Dios ang iya nga kabubuton sa duwa nga ini. So madayon ini siya. First time sa BCF Coronadal, duwa kabigo, pulo sila may Diyos, pulo sila may trabaho. Kagaron, ikuto na sang Diyos ang kapahuwayan sang duwa. Di ba? Ang ikadua, si Jesus madali mapalapitan. Hindi siya sang hanggo, ano ba? Dali siya palapitan. Wala siya nagapili kung sino man ang magpalapit sa iya. Sang nagliligad nga panahon, bata man o tigulang makabatyag nga si Jesus madali mapalapitan. Si Jesus wala nagapanago sa tao. Araw, makita nyo. Si Jesus pirmi ginapunan katawo. Dali siya palapitan. Wala sa pili. Bisan ano man. Ano ka pa? Si Jesus ara lang nga nagahulat sa imo. Si Jesus wala siya nagapanago sa tao kag wala siya nagapasin-o-sino. Kita gamay pa lang ang aton ka na si sino na kita. Ang tanan para sa iya, welcome. Bisan sino ka pa man. Ako man sa una kasiling
si pastora sa akon, pa, isurrender lang kay Jesus. Ano man ang ara sa imo, just like itong pilalang kadlaw, na-depress ako, na-stress ako. Sila ni pastora sa akin, dali lang. May ara kita palapitan. Palapit lang kay Jesus. Bala nyo, dugay-dugay. Ang tao nga may akig sa akon, gulpi lang, nagsorry. Kag nangayo siya, sang iya nga hinambal. Once ka nagpalapit ka kay Jesus, may buligid nga mag-abot sa imo. May pagbulig kag paytagtatap kung ano gid ang kinahanglan mo. So ang kinahanglan ko, hinatagid sa akon sang Diyos. Siling ni Lord, come, you are welcome. In Hebrews 10, verse 19, siling niya, gani mga utod, tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton, hilway na kita nga magsulod sa labing balaan nga lugar. Wow! Libre na kita. Gani siling ko sa mga Hope Church, di pagdulang inyo nga paglaom. Laom inyo nga tanan kita mabutang sa balaan nga lugar. Ang langit. Bala na wala kita manggad diri sa duta nga ini. Isipon ta nga may ara kita lugar sa ibabaw. Di na kinahanglan magpatindog pa di balay. May balay kita dito sa ibabaw. Di na kita magpangabudlay. Ang isa nga pamatasan ni Jesus nga dapat naton ilugon, amo ang madali malapitan. Kamo ayhan madali palapitan. Time kung isa may magpalapit sa inyo, may bugas ka na. Bago ka lang kabakal, isa ka sako nga bugas. Dayon sabat mo, Ning, dali di, prihan talang ka. Tani sabat ka na sa tong kinahanglan niya. Pero kay tungod may kadalo ka, budlay ka, palapitan. Budlay ka, istoryahan. Ang tao nga budlay palapitan, budlay istoryahan. Kaya hindi siya gusto mamati. Kay nahibaloan ni Jesus kung ano ang mangin isa ka tao. Nga si Jesus, dali malapitan. Kaya nabatsyagan niya ang balatyagon sa tao nga hindi siya sapakon. Di ba kilala mo, sa una upod ka mo, karon siling mo, I will, ari ka man. Balik doon niya lang ka, wala ko kakilala sa imo. Di ba masakit? Pero si Jesus, bisan anong sala mo, bugno lang si Jesus kung magsabat gid na siya. Ikatlo, nga ilugon ta si Jesus. Si Jesus pala pangamuyo. Wala siya untat kung mga muyo. Si Jesus kung mga muyo, isahanon lang man lang siya. Laban nga pangamuyo niya, ara siya sa bukid. Gasaka siya kag mag-isahanon. Si Jesus nagapangamuyo, permi sa iya amay, sang kinasing-kasing nga pangamuyo nga mag-isahanon lamang. Kamo magapangamuyo ba kamo? Kasing-kasing. Ang pangamuyo naton karon nga nauso, Lord, salamat sa pagkaon. Amen. Short na, gadali pa. Kaya tungod wala, hindi siya kinasing-kasing. Hindi ka mo mga muyo kung daw wala man lang kamugana. Kaya hindi man nagapon mabaton sa kalangitan. When you pray, ginatudluan gid ni Jesus. O nagid inang Lord's Prayer. Amay namon ngayara sa langit. Dayawon ang pangalan mo. Hindi magdali kung nag-pray. May ara pattern. Si Jesus sa aton pangamuyo. Kinanglan gid
i-address mo sa iya. Pangamuyon mo sa iya. Kag wala siya na, kag siling ganito sa pag-prayer niya, give us this day our daily bread. Why siya nagsiling, Lord, tagay kami pagkaon sa isa ka tuig. God wants us to pray for Him daily. Daily, hindi nga dilihan ang ginhimo nyo. Nangutang ka mo kag baydan, dilihan. Gusto ni Lord, every day, manawagid ka mo sa iya. Nagapangmuyo siya para magpasalamat sa amay, para dayawon, kag pangitaon ang iya direksyon bago maghimo sang maid-id nga desisyon. Sa inyo pagdesisyon, sa inyo nga pagpangabuhi. Did you pray to the Lord? Lord, ginahangyo ko sa imo kung ano ang akon himuon. Ano bala ang dapat ko himuon sa maakon nga desisyon? Bisan sa aton pagdesisyon, kinahanglan naton pangamuyo, i-ask naton kay Lord kung tama ba ini nga desisyon. Ako maghimo ko sang desisyon nga sabat, ginapamangkot ko na si pastora. Anong isabat ko? Balan, kung mamangkot ako kag isabat ko, bisan dayon-dayon nga may hindi man dayon masabat, pero sa ginsabat ko nga halin sa iya nga ginhambal sa akon, kagin sunod ko sa ending, victorious gid ako. Way pa ako nakatilaw palpak, nga ginhulat ko kagin pangayo sa Ginoo ang tanan nga desisyon nga hinimo ko. Hebrews 5 verse 7. Sang diri pa si Jesus sa kalibutan, nagapangamuyo siya kag nagahibigid nga nagapakitlooy sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Kag tungod kay matinumanon siya, ginsabat sang Dios ang iya pangamuyo. Sometimes hindi kamo mawadaan sang paglaom kung ang inyo pangamuyo wala pa nasabat. Isa ka testimony sa amon diri sa Hope Church, sa BCF Hope Church. Ang iyang bata, gusto tani siyang parents, teacher lang kay hindi kasarang. But ang gusto niya, nurse. Wala mahimo ang nanay, kay wala sing ikasarang. Siling sang nanay, Pastor, anong himuon ko? Just pray. Bala nyo ka ano karon? Registered nurse na siya. Nay, tindog nay. Yan po ang nanay. Ngagin pasalamat ti nanay tungod. Naging prayerful siya. Kag nasabat gid ang iya gin pangamuyo. Disiman kay nanay. Si nanay 77 years old na. 22 years ang iya bata, 2 kabilog na priso. Pastor, anong himuon ko? Nay, siling ko sa iya, maging faithful ka kay Lord. Faithful ka sa ministry. Kay ang ministry makabuligid sa imo. Way na pag-asa na magwa sa jail. Bala nyo, bidlag gulpi lang. Nagwa na. Nga nagasunod sila. Nga naging matutom sila. Kay mga may experience sila. Tungod sa ilang nga faithfulness. Prayerful sila. Ang ilang nga mga ginahangyo kay Lord, nasabat gid dayon. Mayara pa kami dira ka. Ang iyang bana is sa abroad, prayer niya is good health lang permi. Tagaan siyang mayo nga lawas, tagaan siyang mayo nga panghuna-una, hasta subong. Good health lang siya gyapon. Why nakabati nga nagsakit? Why nga sila niya? Nga ginasabat. Why? Ginasabat sang Diyos ang pangamuyo nga
kinasing-kasing. Ara sa tagipuso. Ang Diyos hindi naton matunto. Ang Diyos hindi naton madaya sa aton ginahimo. Pray ka lang nga nagapangayo. Lord, tagay ko sang sure number sa ano tawag ni loto. Madugo lang ang imo mata. Hindi gid ikaw pagasabton ni Lord. Kay si Lord hindi sugarol. Ako siyang naging gambling Lord ako. How many times ko inagin pray? Kay Lord, Lord, last money ko na ni Lord. Ibomba ko na ini. Ano sabat ni Lord? Hindi ako pag-utua. Wala gid. Ano natabo? Hindi kinasing-kasing ang motibo ko, kundi ang motibo ko para sa akon lamang kayuhan. Kaya kung magdaw gabi ako, milyon ang dagon ko, ayhan si Lord, makaliwat pa sa ako. Gani, mag-pray ka mo, may ara guide, may pattern, inang Lord's Prayer. Amo nang i-pattern nyo, pero hindi ina nga prayer nga ibalik-balikon nyo, kay hindi gusto sang Diyos ang pangamuyo nga balik-balik kag memorado. Memorize prayer kag balik-balik. Hindi gusto sang Diyos. Number 4. Nga si Jesus ang atong ilugon. Si Jesus hindi dalok. Pareha sini. Ginpakaon niya pila kadamo. Multitude of nga tao ang binakaon niya. Si Jesus hindi dalok. Kay kung ano man ang iya maangkon nga benepisyo sa amay, iya gid ini ginabahin sa iban. Ano ang makuha niya sa iya amay? Ginashare niya gid ini. Amo ini si Jesus, why siya sing para sa iya? Daw halos gani para sa tanan. Ihungit niya na lang, ihatag niya pa. May mga tao nga pareha sina. Nga inog kaon niya na lang, ihatag niya pa sa iban. Amo na siya makahambal ka, mayo ni siya nga tao. May Diyos nun nga tagipusoon. Si Jesus wala sang pamatasan nga me first attitude. Laban kita sa aton niya kung kita tawo, ako anay, bago sila me first. Pero ako anay, para sa akon lang, kundi para sa tanan. Ang imo motibo para lang sa imo, hindi para sa tanan. Pero si Jesus, siya lang, para sa tanan. Nga siya na krus, dalansang sa krus. Ginangkon niya ang aton mga sala. Hindi niya gusto ang iya tawo nga mabudlayan. Hindi niya gusto ang iya katawan nga masakitan. Hindi niya gusto ang tawo niya magutman. Ang pamatasan nga hindi dalok. Isa ka pamatasan nga Diyos nun. John 5 verse 30. John 5 verse 30. Nagsiling pagid si Jesus. Wala ako sing sarang mahimo kung ako lang. Nagahukom ako matuod, pero ang akon paghukom suno sa ginasugid sang Diyos sa akon. Gani ang akon paghukom matarong, tungod kay wala ako nagahimo sang akon gusto, kundi ang gusto sang nagpadala sa akon. Every time nga may ara si Jesus, ginaisip niya gidina. Nga ini, kabubuton sang iya amay, nga magbulig sa iban. Amo ning verse nga, sila yung gani, this verse give us a beautiful glimpse
kung paano ang sakripisyo ni Jesus para lamang maluwas ang iya katawan sa sala. Isa ka sakripisyo ang ginhimo ni Jesus. Sa Hope Church, isa ka babae ang nagsakripisyo. Bago ini, magtubo ang aton House of Hope. Gingging Escobidal Bilyan. May isa ka tawo nga nagtindog. Kung si Jesus nagtindog, Purok Morillo, Santa Cruz, isa ka gingging ang nagtindog, kag amo na inisubong ang bunga. Salamat sa suporta sang bana. Bala nyo, may reward ang tanan nga ginahimo ta. Hindi sining nagpakabudlay gid kita. Abi naton wala na siyang reward para sa aton. So ini nga verse kinapa sipayan niya ang iya langit non nga gloria kagahom kag paghimo sang kabubuton sa ngamay para sa aton kay maalwan siya. Was nga maalwan kay bisan magsakripisyo ka, bisan wala ka na, ihatag mo na. Nga nadamo nagasimba sang una, kay damo ang nagapliti sa mga wala pliti. Pero hadla, bala na sila na iyan. Hindi kita magdamo kung amo kita sina. Hindi kita maalwan. Hindi kita magdamo. Pero kung pulos maalwan. Ako, since ako ang nagpastor sa Hope, nakita ko ang pamatasan nila. Pulos maalwan. Hindi sa pagpahambong, hindi ko kila kay ari sila. Gusto ko sila dayawon sang ilang nga babatasan kay hindi dalok sila tanan maalwan. Sa service namon, hindi na problema sang pastor ang merienda para sa ila. Sila na mismo ga inagaway kung sino ang habang merienda subong. Ari isa pa ka testimony si Malo. Si Malo nagkadto lang sa Hope Church. Pagkitaon niya lang si Gingging. Siguro ba may transaksyon lang sila. Pag-abot niya nag-aumpisa ang service. Nakita ni Malo ang ginahimo dito sa ministry. After perfect attendance, may ara kami ginahatag nga bugas. Perfect attendance, 5 kilos of rice. Sa isa ka bulan, 4 ka service. Perfect mo, halos tanan sila may bugas, kay perfect man perme. Si Malo nagagilang. Next Sunday, dala siya bugas. Ang bugas na dala niya, hindi ordinary, hasmin. Tapos, nanghatag siya. Kali ko naghatag ka, nagagi ka lang. Nagtubo ang kaalwan sa iya. Nabatian niya ang kaalwan nga ginaistorya namon. Kag iya ginakuha. Karon, ginbless siya sang Diyos. Dua niya kabata, abroad na. Ikalima nga rason. Si Jesus mapinatawaron. Nagapatawad si Jesus. Si Jesus madamo nga mga nahimo nga nagpatawad kadamo ng ato na basahan kag natun-an parte sa pagpatawad sa Diyos. Karon iya gid demostrar ang pagpatawad labi na gid sa iya disipulo kag sa mga tawo nga nagsakit sa iya. Nagsakit sa iya. Pala nyo itong mga tao nga nagbunal sa iya. Siya na mismo naghambal. Amay, patarawara sila, kay wala sila kahibalo sa ila ginahimo. Matthew 18:21-22. Nagpalapit si Pedro kay Jesus, kag nagpamangkot, Ginoo,
kun akon utod permi lang makasala sa akon. Kapila, kugid bala siya patawaron. Kapito gid bala, nagsabat si Jesus sa iya. Hindi kapito, kundi 70 kapito. Butsing ganon, kung pwede mo pa mapatawad, unata lang anay. Kung ang imo Korea, pwede maunat unata lang anay. Hindi dayon nga hatag dayon sang imo nga paghukom. Si Jesus, iya ni ginhambal, kay ginhimo niya ini, nga ginapatawad ang tawo nga nakasala. Ang tawo nga nakasala sa aton, kung hindi naton tagaan tsansa, nga mapatawad siya sa iya hinimuan, hindi siya magbago. Damo sang tawo diri, nga ginpatawad sa sang iya nga mga sala. Kagaron, nakita mo nagakuha na sing ebanghelyo. Kag siya na mismo nagaganyat sa mga tao nga kinahanglan naton patawaron ang mga tao nga nakasala sa aton. Ang ikaanom nga dapat naton ilugon si Jesus. Si Jesus mapinalanggaon. Mapinalanggaon. Ginapamatudan ini ni Jesus sa John 15 verse 13. Kung may tao nga desidido nga mapatay para sa iya mga abyan, ina nga paghigugma hindi nagid malabawan. Sino ang nakahimo sini? Isa lang gid katawo. Ang nakahimo sini nga ang iya nga paghigugma sa iya abyan, ang iya kamatayon. Si Jesus lamang. Mapinalanggaon. Yang iya kabuhi, ginhalad niya para sa tanan. Wala sing makahimo sini nga halad, kundi si Kristo lamang to give His life for His friend. Sa aton karon, isipon ta ang hinimuan ni Jesus. Ang hinimuan ni Jesus hasta subong ginapamalandong naton ina. Kay wala sing may makahimo sang iya hinimo. Nga dapat siya modelo. Dapat siya ilugon sang tanan. Kag ari pa ang pamatuod sang Dios. John 3:16. Kay ginahigugmagid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo gani nga ginhatag diyang iya bugtong anak. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pagigugma nga hindi matupungan, kag hindi gid malabawan. Only God has this kind of love. Siya lang ang may pagigugma nga parehas sini. Wala na ka makahimo sini. Thank you, Lord, sa love mo sa akon. Kintagaan pa ako sang extension sa akon kabuhi. Kung isa, may ginabatyag ako nga, ginahapo pa ko. But, thank you, Lord, kay gin-extend mo gyapon. Kabuhi, nga kung isipon lang daw wala na pag-asa. Pero kay Lord, ang tanan mahimo niya. Thank you, Lord. Ginapasalamatan ko gin ang kabuhi nga ini. Nga hinimo sang Ginoo sa akon nga kabuhi. Ang ikapito nga rason nga si Jesus dapat sundon. Si Jesus mapainubuson. Si Jesus isa ka hari, isa ka Diyos nga nagpakatawo para iya ihatag ang iya kabuhi para sa aton. Kahilwayan. Si Jesus ang nagbayad.
para masalbar langit kita. May isa ka tawo nga nag-ako. Ako na lang. May utang ka sa tiyangge. Nga imbes nga maagi ka, nagalikaw ka pa. Gulpi lang may isa ka tawo nga nagsiling, agi ka na, hindi na maglikaw, bayad ko na utang mo. Hindi pa may kalipay. Si Jesus lang ang nakaimo sina. Kung ara ka kay Jesus, may kalinog. Wala sing kabudlay sa iya. Mark 9:35. Gani, nagpungko si Jesus kag gintawag niya ang 12 ka apostoles. Dayon nagsiling siya sa ila. Kung sino sa inyo ang gusto mangin pangulo, kinahanglan magpaubos siya kag mangin sulugoon sang tanan. Kaya nyo bala ina? Kung gusto nyo nga maging una, magpaulihi ka mo. Kung gusto nyo, hari siya, pero wala siya nagkari para serbihan. Nagkari siya para siya ang magserbi. Kay mapainubuson siya. Jesus is the only king who came not to be served, but to serve us. Hari, waya gintanaw ang iya posisyon, kundi gintanaw niya kung ano ang aton sitwasyon. Then number 8, nga si Jesus dapat ilugon, si Jesus mapinasinsiyahon. Si Jesus padayon nagapakita sang iya pagpasinsya sa iya pagpanudlo sa iya nga disipulo nga ila ilugon ang ila natun-an kay Jesus. Permi lang si Jesus kung sa diin ginadala ni Jesus ining mga apostoles. Bisan dalon niya sa bangka, naabtan sila ka wave, may ara storm nga nag-abot. Nakita sa mga disipulo kadako-dako sang wave nga tubig, may bagyo. Si Jesus nagahigda-higda lang. Kay si Jesus mapinasinsiyahon sang ilang inareklamo. Siling ni Jesus sa ila, sa diin ang inyo nga pagtuo. Batit lamang ang pagtuo nyo. Sipa niya, ang Diyos mismo. Kaya nagsiling si Jesus sa pulong. Bisan ano ang mag-abot nga kalamidad, kung ara siya nga upod nyo, wala sing may matabo sa inyo. Bisan ano pa nga kalamidad ang mag-abot. Kung si Jesus ang inyo kaupod, mataway ka mo. Hindi ka mo maiwan, hindi ka mo maano. Sa hindi pa mailog sang iya disipulo, si Jesus wala gin naguntat sa pagtudlo nga nagapasensya liwat sa iya nga mga gintutunan. Samtang hindi pa nila makuha ang ginatudlo ni Jesus. Parehas ini sanggin sakit na si Jesus, bisan ano kabunan. Waysa nagapamuyayaw, mapinasinsyahon siya. Tagabunan, Di ka kabati nga nagareklamo siya. Kundi mabatian mo siya, kay mapinasinsyahon siya. Kaya niya tiison ang kabudlay nga iya na agyan para sa aton. Gani siling niya, I came to serve you, not me to be served. Kari-kari siya para siya ang mag-service sa aton. Sa Jesus mapinasin siya.
ginapasensya niya ang tanan nga kakatabo sa iya. 2 Peter 3 verse 9. Suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sa iya promesa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay hindi niya luyag nga may mawala. Nga nga nagapasensya siya. Kay hindi niya gusto nga may mawala sa aton ni isa. Gusto niya upod kita tanan. Sa sini nga verse, si Pedro sige gid porsige nga hindi naton magamit ang tawhanon nga pagpilit kung kita magapangayo sa Dios kung saan niya iniyatag. Gani, hindi naton mapilit ang Diyos kung may ara kita ginahangyo. Kung maghangyo kita, hindi dayon-dayon ginasabat sang Diyos. Kadamo man sa amon palapit sa una kay pastora. Bilang isa ka pastor kabudlay, sobra pa sa doktor. Alauna, alas 2, may magabot sa balay o badiri sa opisina. Gabi tulog si pastora, ginapukaw siya, kay may magsiling, pastora, may na demon possess sa boarding house, alas 2. Balan mo, di na dayon-dayon kami maglakat ni pastora. Then si pastora magsiling, let's pray. Ginapamangkot niya ang leading sang Diyos. Kung kami magresponde. Kung ang Diyos magsiling, go! Wala sing may makapugong sa iya. Kung mag-abri sa sangpertahan, wala ni isa makasirado. Kagkun iya saraduhon ang pertahan nga ina, wala ni isa sa inyo ang makaabre. Just wait. God is always on time. Hindi niya ka ikaw ipasubo, pero mag-responde siya sa tama nga oras. Sa Kristohanon, bala nga atrasar sa pagbalik ni Kristo. Ang iniisa katanda nga ebidensya nga ang Diyos mapinasinsahon. Nga wala dayon nagbalik si Jesus. Siling nila, Jesus will come back soon. Nga wala. Bala ni Lord, nga kung magbalik siya, damo ugid ang malaglag. Naghatag pa sa time, kay gani mapinasinsyaon siya. Ang Diyos handa maghatag sang iya malawig nga mga tion para kita makapangayo sang kapatawaran. Nga gintagaan niya pa kita. Sang tion nga makapatawad kita sang aton kagalingon. Just wait for God's timing. Hulaton ta ang timing sang Dios. Ang ikasyam nga ilugon ta si Jesus. Si Jesus maayo gid. Sa tanan nga tion ang Dios maayo. Maayo siya sa tanan nga tion. Ginabalik-balik. God is good all the time. And all the time, God is good. Kag ini nga kaayo, aton na ini natilawan sa aton mga kabuhi. Di ba nakatilaw na kamo siyang kaayos ang Diyos? Ako, damo-damo na ako natilawan nga kaayos ang Diyos. For 48 years nga gintunto ako sang demonyo, ginkuha niya ako. Psalms 34 verse 8 siling niya. Tilawi balan ninyo, kaghibalua, kung daw ano kaayo sang Ginoo, bulahan ang tao nga nagpangayo sang proteksyon sa iya. Every time may kantuan ka mo, pangayo ang proteksyon kay Lord. Pangayo ang direksyon kay Lord. Pangayo
ang direksyon ni Lord. Provision, pangayuan. Ang tanan nga nagapangayo kay Lord, bulahan. Bless ang mga tao na nagapangayo kay Lord. Ini nga panawagan sa tanan, nga katawan nga ila pagsalig itong gid nila sa Dios para aton matilawan ang iya pagka matutom kaayo kag pagka maluluyon. Kung himuon naton ini aton matilawan ang tanan nga benepisyo. Psalm 86 verse 5. Matuod nga maayo kakag mapinatawaron kag puno kasang pagigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Panawag lang. Ano man ang problema? Panawag lang kay Lord. Ara siya nga handa magsabat sa inyo nga panawagan. Maayo ang Diyos sa tanan nga nagapanawag sa iya. Yes. Ang ikapulo, last. Si Jesus, siya ang Diyos sang hostesya. Ang tanan nga ako nagustuhan nga dapat ko gid ilugon, gusto ko gid tunan ang iya hostesya. Ini ba? Kung ano gid ang hostesya ni Lord? Ara na tanan sa iya, pero ang paghukom ara sa iya. Our God is a God of justice. Sa iya ang hostisya, nga himuon niya, nga himuon gid sang Dios ang tanan nga sala, itama. Ang sala, sala. Nga amo ini ang gusto sang Dios, nga ang tanan nga sala, iya gid itama. Nakita niyo man karon sa hearing sa mga pulis. 6.7 billion nga shabu. Wala sing hindi nabudlayan gid ang naga-imbestiga. Kay budlay itama ang mali. Pero kay Lord, siyang hustisya nga dapat niya gid ginahimo. For example, kung may nagahimo sa imo sang kalautan, hindi ka na magpalibog. Kaya ang Diyos magpadala sang iya hustisya. Kaya ang Diyos iyaluyag ang hustisya. Karon, kung agrabyado ka mo, ito ganyan lang kay Lord. Lord, ikaw nang bahala sa tao nga ini. Vengeance is mine, sini ni Lord. Ang pagtimalo sa akon, ang inyo pagsalig lang sa akon. Kag ang hustisya, inyo gid makuha. Ecclesiastes 3 verse 17, nagsiling ako sa akon kaugalingon. Hukman sang Dios ang matarong, kag ang malaot nga mga tao, kay may gintala na siya nga tion sa tagsa kabuluhaton. Tanan kita. Ihukman sing Lord. Kung ano man ang hinimuan naton diri sa kalibutan, kita tanan pagahukman sang Dios. Amo pa gid ining isa ka matabo sa tawo nga wala nagasunod. Last verse, Proverbs 21 verse 15. Wala. Proverbs 21:15. Amo ning matabo sa isa ka tawo sa katarungan. Kung ang katarungan magluntad, nagakalipay ang maayo nga mga tao. Pero nagakasubo ang mga malain nga tao. Siyempre, kung may ang justice maayo, siyempre ang tanan nga tao malipay. Kag nagakasubo ang mga malaot nga tao. Karon nga gabi, umpisahan ta ang pag-ilog kay Lord Jesus. Sundon ta ang iya kinaiya nga pamatasan. Kag ini makahatagid sa aton kahimayaan, makahatagid sa aton sang kaayuhan. Gusto gid sang Lord nga tanan kita maging maayo nga tawo. Kag gusto gid ni Lord magtingob kita sa iya kaharian. Salamat
sa inyo nga pagpamati. Gabay pa nga may nakuha ka mo nga leksyon. Nga mining mensahe nga ini. Ang pagbago naton, sundon tang isa ka tawo. Nga nakita naton nga siya gid ang dapat naton ilugon. Isa ka modelo nga wala na sing may magsobra pa sa iya. To God be all the glory. Amen. Hallelujah! Amen. Okay? Pagsiling ko, hallelujah. Praise the Lord ang sabat. Hallelujah! Praise the Lord. Tonight, let's go straight to reality. Of course, ang pulong na batian naton, litra, basahon, kadto kita sa realidad. Sa mga gabi may altar call kita. We allow the Holy Spirit to touch you para ma-experience nyo ang pulong na ginabasa nyo. Gusto naton tonight nga matagaan naton higayon ang mga may nagabatsyag kay kung tuod gid nga bata kita sang Ginoo ma-experience naton ang realidad nga siya si Jesus nga manubulong, si Jesus nga maayo. Ang nabatian nyo tanan puro maayo to. I-remind ko lang kamo sa Psalms 103 nga siling niya ang last will and testament niya sa aton. Ginbaton ta bala si Jesus nga aton nga Lord and Savior? Bata na bala kay sang Diyos? Hinanlan ang balon nyo gid sa sarili nyo, bata ako sang Diyos. Sa ano nga pulong? John 1:12. Nagsunod bala kita? Ginbaton ta bala siya? Check, check, check. Bata ka sang Diyos. Gintagaan niya ikaw karapatan. Kung maglakat ikaw sa balay nga may ara ka, apelyido mo ang tag-iya sang balay. May karapatan ka sa kayamanan sang tag-iya sang balay. Gani, kung bata kita sang Diyos, this is the house of God. Ini ang balay sang pag-ampo, ang pag-ampo nga may ara nga resulta. Ano bala ang gugma sang Diyos sa aton? Dapat naton ini mabalaan. Madamo kita mabatian. Si Jesus amuni, si Jesus maayo, mapatawaron. Pero sinugit bala si Jesus? Ang bilog nga Biblia, puro Jesus. Ang mabatian nyo da, Genesis down to Revelation, about na kay Jesus. Kailangan batunon tagid siya. Kaya hindi lang tong gagmay-gagmay nga maayos siya, kundi ang kabilugan niya bilang Diyos nga makagagahom, isulod sa imo, kag ina ma-enjoy mo tanan. Ma-imitate mo siya, kay puy kinangnan magsulod siya anay. Abiyang bala sa imo tupad, nagsulod na bala sa Jesus sa imo, o kundi lang nasa basa-basa mo. Magbasa mo Bible sa gwa. Pasudlon nyo ang pulong, imuon nyo, nagasulod. Sa sige nyo kasimba, pamati, nagadugang, nagamamat-amat, nagapariho ang ugali ta kay Jesus. Mapasalamaton kita, makapatawad kita. Tanan to nga ginmention ni Pastor Alfredo, na pulo, sobra pa dira, mangin ikaw, pariho kay Jesus. Anong imuon naton? Tonight, pinanlan may idug kita. Ang gugma sang Diyos, dapat dayawon tagid ang Ginoo. Amo na ginhimo ka sang Diyos para dayawon siya. Nagadayaw bala kita kung aga, hindi lang Domingo, adlaw-adlaw. Good morning, Lord! Himuon naton ang aton ginbasa. Kag kung maghambal ka sang mayo nga aga, ipakita sang Diyos ang maayo gid nga aga, kay man maayo nga agang imo gindeklarar. Okay, sila niya sa 103, kung bata ka na niya, nagsunod ka, sila niya tagaan-ta ka karapatan. Ano ang karapatan mo? Right or power to become a child of God. Gani ang ginatag niya sa aton, pangalan sa langit kag duta. Pero ang tatay mo, ang apelyido mo. Ano man ang kayamanan sang tatay mo, may karapatan ka. Amo ini importante karon. Okay? Ephesians anay, i-review tato kay nangaga. Ephesians chapter 3, 13 to 14. Ang hambal sang Ginoo, ginatagan niya kita pangalan. Lain-lain apelyido tadi sa duta.
Pero nga nagbubuyog ka mo. Ngari ka mo diri. Matamat yung ginintunaan ang mga pamatasan sang amay sa langit. Ang amay ta sa duta, lain-lain ng tudlo. Sa amon, sugal. Sa iban, ininom. Sa iban, anong gintudlo. Pero may amay kita sa langit na nagatudlo sang isa lang. Ginpadala niya ang iyang model, si Jesus. Siling niya, sundan niya na, ara datanan ang gusto ko. Kagintagaan niya kita, pilyido. Para karapatan. Ang karapatan, gahom. Ano pa mga utod mo, hindi ka tagaan sa kwarta, pwede ka demanda. Kay may ara ka karapatan sa tatay mo, right? Sa nanay mo. Tama? Kay man, ginapait mo may karapatan ka. Sa Diyos, amo ni. Kung madumduman ko ang plano sang Diyos, nagalod ako sa pagsimba sa iya. Siya mong amay sang tanan nga, ari diri sa kalibutan, siyang amay. Kag dito sa langit, nga iya gintawag, nga miyembro sang iya pamilya. Miyembro na bala kita sang pamilya sang Diyos? Stamp your feet, shout, miyembro ako. Kung Villegas ako, masinggit ako, Villegas ako, amo na ako ng identity. Ano apelyido mo? Sa langit, gintagaan kita pangalan. Sa langit, gintagaan ta apelyido. Karapatan sa tatay sa langit, miyembro sang iya pamilya. Hambala sa imo tupad ka pamilya ta na ikaw. Makagagahom gid siya. Gani, makapangamuyo ako sa iya, nga tagaan niya sang gahom kag kusog ang inyo espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya espiritu. That's why we need to know the Holy Spirit. Ang aton tato ang Holy Ghost. Kung may Holy Spirit ka, may gahom ka. Kaya ang aton nga Diyos, balaan nga espiritu. Daw bag-una sa inyo. Ang bala sa imo pamilya ako, miyembro ako sang pamilya sang Diyos sa langit. So ano imo apelyido? Jesus Christ. Amo nang tawag sa imo, Christian. Apelyido mo na. Ang pangalan ni Jesus ginapagamit sa imo kay simbol nga bata kanya. So ano, napatay si Jesus nang bilin siya sang last will and testament. Kung napatay ang tatay ninyo, may ibilin siya nga ari-arian niya nga inyo i-enjoy. Interesado bala ka mo? Natuyo ng iba? Ang bala sa imo bitupad, interesado ka sa imo karapatan? Okay, ari, isa sa mga karapatan, Salmo 103, 1-3. Ano siling niya? Dayawon ko ang iya pagkabalaan. Dayawon mo ang iya pagkabalaan, ang pagkalain niya nga pagka-Diyos. Dayawa. Pagkaaga, tanawa. Tanaw ka sa langit, madayaw mo gid. May ara langit, may clouds, may bulan, may adlaw. Madayaw mo gid siya. Nakakita ka kadagat, madayaw mo gid siya. Sa dalom sang dagat damo isda, madayaw mugid siya. Ano pa ang imo nakita sa palibot, madayaw mo siya kay man naga-address sa Dios nga makagagahom nga nagbuhat sang tanan diri sa duta. Dayawon mo ang iya pagkabalaan, kay naiiba siya kabalaan, holiness, naiiba siya. Siya lang ang Diyos nga nagpakari diri sa duta. Nakita niyo man? Siya lang ang Diyos nga nagpakatawo. Kag, hindi lang ina, siya lang ang Diyos nga napatay nga tawo. Apang na banaw liwat. Kag siya lang ang tawo nga nagsaka sa langit. Karon, upod sang amay, may tawo sa langit, si Jesus. Amen? Kailangan ko gid mapukaw ang inyo nga katulugon. Pagkabalaan, bugos ko nga pagkatawo.
Madayaw ko siya. Kada aga magtanaw ako sa mirror, Lord, nagaedad ako, pero na in love na ako sa akong kaugalingon now. Gaamat-amat ako nga nanamian ako sa una, nakalainan ako sa kaugalingon ko. Karon nanamian ako sa kaugalingon ko. Kinadayaw ta ikaw. Sa edad ko, salamat, way ako sakit. May sakit ang tiil ko, kahit siyempre gahihil. Pero way ako pariyo, dayawon ta ka, Lord. Ari ka sa sulod ko. Ginakontrol mong dugo ko, way ko high blood pressure kay Brother Joel. Ginakontrol mo nga akong kidney, gina-check mo ang akong tanan. Balaan nga espiritu ka. Ginadayaw ta ikaw. Abi, amo man na ang imuon yung pagdayaw. Tuyo ka mo kay way ka mo kabalo kung gaano ang Diyos. Amen? Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Kag dapat hindi ko pagkalimtan kung anong iya kaayo. Ano ang kaayo sang Diyos how? Abi, ambala sa imong tupad, ano ka sang now? Ay, ako kalain sang batasan ko sang una. Ambot siguro kamo iya maayo ang batasan nyo. Sang nakilala ko si Jesus, amat-amat lang ako Amo gali ni mga muyo si Jesus, sundon ko man. Hallelujah, gali ako kay silisang, hallelujah man ako. Masimba gali ako, masimba ako. Tanan nga ginambal niya na ginsunod ko. Eventually, nakita kong kaugalingon ko, nag-iba na ako. Amat-amat ko siya na-imitate. Amo nang title, basi, masing ka mo na dula ko Abi, ang bala sa imo to, nag-anggid-anggid ka na bala kay Jesus? O, hindi ta na ma-perfect. Mapon mo chismusa kita, iya by nature, karon, ngangilkigan ka na, kung kabati ka sang buyayaw. Dati, imo ina, iya nga ginapang merienda. O karon, daw nahadlo ka na, daw nangilkigan ka, kalain gali kung mamuyayaw ka. Amat-amat mo siya, gina-imitate. Kinpatawag niya ang tanan ko nga sala. Ayawan ka di sa Bible. Kadamo siya ginapakita sa imo nga para ikaw lang magdayaw sa iya. Ubuson mo man ang kabuhi mo diri sa duta, hindi mo maurot ang pagdayaw sang iya kaayo, ang iya pagka-Diyos, ang iya pagka-balaan, ang iya nga pagka-powerful nga Ginoo. Hallelujah! Amo ini ang will ni Lord. Ang buta ko ano ang will sa Diyos. Ara sa Bible ang will niya. Ang will niya ara kadira karon gapungko nagayum-yum. Sa una, way kagasimba. Mga amo ni oras dito timo sa TV, mga oil pa na sa guya mo timo ya, way ka pa kapaligo. Tanaw ka teleserye. Nalala mo? Abi palakpakiman kito nagbago ka. Ari ka din. Kung mayroon ng pilitan ka magsimba, nanutaran mo kung magsimba ka gali, gabuot ka. Kung magsimba ka gali, nagagwapa ka. Why ka man choice kundi maligo, kag mag-ilis, kay man masimba ka, kag mapungko ka da. Sa balay nyo, ang inyo bayo, buslot-buslot, ang baba nyo, buyayaw diri, buyayaw dito. Pero kung sa simbahan, balis ka dun sa Ginoo. Paagi sang iya nga pulong. Dayawan nyo, stamp your feet, shout. Hambala sa imo sarili, bata na ako sang Diyos. May karapatan ako sa langit. Kag sa duta, kay naghambal ang Diyos, gitagaan ta ka sang pangalan. Makadto ka man sa langit, makadto ka man sa duta, gamita ang pangalan ko. Makagagahom ang pangalan ni Jesus. Testingin nyo na subong nga gabi.
Ang iban sa inyo na tuyo, gamay lang ang nabalaan nyo kay Jesus. Kay kung nabalaan nyo, gid, kung ano gid siya kang kagagahom sa tanan, hindi ka katulog, hasta hindi mo matilawan ang gahom sang Diyos. Ang tawa balaga palakpak ka. Kung wala lang sound karong katanaw mga tao, ano ni siya man? Kaina, pagsulod mo gakuriit ka. Sabong gapalakpak, gakadlaw. Karon dugay mahibi. Silisang tao, nagbuang nagikita. Kaya nga aman, may Diyos nga nagsulod sa aton. Nga amo ang naga-influensya. Are you blessed tonight? Ha? Sang nabalaan ko nga ang pangalan nga ni makagagahom, di ko ni basta-basta ginagamit bisan sa diin. Kailangan gamiton ko ni sa tama. Pag magsakit ang ulo ko, in Jesus' name, kabatsyag ako sang kayo. Sa katalagman, sa disgrasya, gamiton ko ang pangalan nga ni, na mutikan ko, kapila, ako nakakita. Madisgrasya na gid kami, ara na ang motor. Masinggit ka lang in Jesus' name, gabalintong ang motor. Pag balintong sang motor, drain ka mo lang daw sa wala lang. Hindi lang ina, may ara kami, disgrasya nga, nag-tumbling na ang motor. Pag abot sa amon, pwede siya mahaboy dito sa may shield namon sa amon nga windshield. Sa tubang gid. In Jesus' name, balaan mo, natumpilak ang ano, wala kalabot sa windshield, nag-lips to lips sila sa amon guma. Pagpanaog namon, balaan namon Muslim, ginpabato namon kay Jesus, hindi siya magpati ng buhi pa siya. Hindi lang ina, kadamo-damo kami milagro. Si Pastor Alfredo, ang iyang mata bulok. Siling sang doktor sa Davao, kinanlan operahan. Pero managahutik sa akon si Jesus na. Nga hindi pagpa-opera. Kung hindi na maoperahan siya, mabulok na, maglatom. Kung ano-anong mga hambas ang doktor, buhay kita ko nahadlok. Kung Lord, napuli ako. Yung sugo mo kung magpastor. Karong tagaan mo ko sang partner nga bulag. Hindi ta ako magsugot. Puli kami. Nyati ma, hindi na lang ako magpa-opera. Hindi ka magpa-opera. Testingan tagid ang gahom sang Jesus nga ini. Ano nga to? 28 years ago, to be exact, or 26, or 27, dira. Karon ga-drive pa. Why natandog ang mataya? 73 na si Papa Pidok. Naga-drive gyapon. Tungod kay Jesus. Matindog kita mga utod. Damo pa kamo mabalaan. Sa inyo nga panimalay, I want you tonight, maano kita anay sa live stream. God bless you. I believe if you want to receive Jesus, I may let you because tonight, may encounter ang aton diri. Lainggid kung diri kamo. Kung personal kamo nga magsimba sa simbahan, ma-encounter nyo ang balaan nga espiritu. Si Jesus daw, bugas. Ang balaan nga espiritu, tinigang na. Nabatian nyo kayo na, bugas lang. Letter, karon tonight, gusto kong ma-experience ninyo ang balaan nga espiritu na mainyo mabinipisyo bilang isa ka believer. Kay man, siling ni Lord, gintagaan ko kamo karapatan. Gamita ang karapatan nyo sa bunga gabi. Gatindog ang balahibo ko, kay ginasugo niya ako nga ilay hands ko kamo. Because if I will lay hands to you tonight, you're going to experience the power of God so that you can move from one level to another level. Kailangan may access ka mo. All the live streamer, I want you to lift up your hands and say this, Father, salamat sa imubugtong nga anak. Si Jesus, ginhatag mo sa amon. Sa langit, kag sa duta,
Tinagaan mo kami karapatan. Tonight, ginaimbita ko ang imo balaan niya, Espiritu. I declare that Jesus is my Lord and my Savior. Lord, I call you Lord, kay ikaw ang tag-iya sang langit kag duta. Ikaw ang tag-iya sang akong lawas. I challenge you tonight, patawara gid ako sang akon sala. Ang siling mo, ang dugo sa cross nga nag-agay, kabayaran sang sala ko, ginapatihan ko ina. Gusto ko ma-experience ang imo kapatawaran subong nga gabi by declaring that ang balon nyo inyong ngalan, Marlene, announce both heaven and on earth that Jesus is my Lord and my Savior. Holy Spirit, I invite you to come into my heart. Come, be my guide, be my teacher, be my God inside my body. Help me, Lord, to be a good Christian. From this day forward, I will follow only you. Ikaw lang ang akong sundon. Umpisa ka ron. Magpakita ka, Lord. Magpabatsyag ka, Lord. Pakitai ako sang siling mo nga milagro. Inigilang akong pangamuyo sa pangalan ni Jesus. God bless you. I'm going to bless you with richly blessing. May the riches of God be upon you tonight in Jesus' name. Amen. Continue to lift up your hands. Hallelujah. Ang tanan